Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Ito pa, keso akala mo ito, si Jenny Lynn, ang napakaingay nitong babae nito, napakaraming hanas sa buhay. May qualification ba dapat bago ka magkaroon ng karapatan na magkomento sa mga isyong panlipunan? Sagot niya sa mga troll. Hindi ba sapat na mamamayan ka ng Pilipinas, nagbabayad ka ng buwis? Bakit kung kailan pandemic na lahat tayo apektado at saka ang iba'y pilit na pinatatahimik? Bakit parang nakalimutan ng ibang tao nirespeto iba kahit ba ang opinion nila? Hindi ba yung isa sa mga tinuturo ng mga magulang? Walang problema. Ang daldal mo nga eh. Ang daldal mo. Sino nag-ano sa'yo? Meron ba nagsabi sa'yo na meron ba taga-gobyerno nagsabi? Taga-gobyerno Hindi yung mga kapwa mo fake account. Mga kaibigan yung fake account. May sinagsabi ba sa inyo sa gobyerno? Tumahimik ka. May ganon? May gumanon? Mukha pa rin kundi pa nakakarating. Huwag mo nga madaliin. Hindi yung pati si Duterte Ang ingay-ingay mo, te. At saka, te, hindi napatang ka na magreklamo. Yan, walang problema. Araw-araw ka magreklamo kung yan ang gusto mo. Pero may karapatan ka ding mag-research. Pag minsan naman, gawin mo rin naman minsan yun. Pero ikaw ayaw mong magbago. JJR 1616, salamat sa Roman 1616 yan. JJ Roman 16, $5. Reklamo, puro na lang reklamo. Reklamo. Alam mo itong si Reklamo, puro na lang. Ito si Jenny Lynn, di ba sinabi natin, no, pinanindigan niya na talaga no? Kasi feeling niya talaga, in siya. Ay, gusto pa. Syempre, pag medyo palaos ka na, wala ka ng Kasi ganito yan. Alam mo, di ba paulit-ulit ko naman sinabi sa inyo, dilema talaga sa mga artist. Dilema ngayon sa mga artist ang pandemic na ito. Walang concert, walang show, walang shooting, wala lahat, walang movies. Naalala ko noon, para ikaw ay manatiling sikat o matantiling pinag-uusapan, kailangan lagi kang may isyong kinasasangkutan. So, yung kahit na ang unang gagawing issue sa'yo, di ba? Yung itatandem ka, love team ka, kahit hindi naman totoo. Kahit naglolokohan lang kayo ng love team mo, love team ka para kay mga tanga. Tapos maniniwala naman yung mga tao. Parang ganun. Tanga-tanga lang. $5 DDS supporter here sa Las Vegas. Love you, Mami Jenny at Daddy Renan. More power ba advance happy birthday. Hindi nyo ba napapansin yun sa mga artista? Lagi silang may love team. Pero ang totoo, hindi naman sila love team. Ginagago lang nila yung tao. Bakit? Kailangan nila ng issue Kailangan may pag-usapan lagi araw-araw sila. O kunwari, nag-away, may nagselos, merong ganito. Diba? Ganyan ang artista. Yan ang buhay na artista magpapansin. Ang artista, kulang sa pansin yan Dami mong reklamo. Kaya ngayon, nag-aarte yan Kulang sa pansin So, kailangan nila mag-aarte. Ngayon, wala na silang pelikula, wala serye. Saan paano sila mag-aarte? Dami. Sa tingin nila, ang in ngayon, politika So, dun ako susuksok. Nasaksak ako dyan sa politika. Yung problema, pagka mga artista, bigla na lang pumasok sa politika, wala namang alam. So alam mo yung mga logic nila, sabit-sabit na. Tulad nito, ano sinasabi mo pinipigilan ka? Sino nagsabi? Pilipinas nga ang pinaka-democratic na bansa. Sige nga, meron ka bang bansang nakitang pinakamaingay ang oposisyon? Pinakamaingay ang citizen? Pinakamaingay ang aktivista? Dito sa bansang ito. Lubog na diba? Naranasan mo ba yun o baka rich kid ka? Ultimong nandun mga nakaupo ang iingay. Mas maganda pa nga naman ultimong vice president na dapat kakampi kasama ng executive branch. Ang ingay-ingay. Sasabihin yung pinatatahimik kayo. Te, saka, where do you live? How come? Sa Twitter, ang ingay nyo nga. Ang dami mong gustong Tinan mo yung mga trending dyan. Aus Duterte, PI Duterte, ganyan lagi Pinagilan kayo. Lahat ng mga bakla dyan, komedyanting mga bakla dyan. Kasi ngayon, ito ang problema kasi it's either ang artista manahimik at mag-vlog, mag-YouTube vlog, patok, di ba? O talagang walang wit. Corny. Meron nga ako nakita dyan Sinusubukang sabayan si Ibana ko. Yan mo pa nga siya ng 20. Puro negatibo lang palagi. Gildoria, salamat sa pakibati kami. Marianel watching from Saskatchewan, Canada.
Gil Doria. Alamin at amuyin ang mga Yung isang artista dyan na wala na siyang regular sa TV. Nagsubok siya mag-vlog. Sinubukan niya yung style ni Ibana. Wala. sasabihin ko na to at wag mong mamasamain. Bakit tayo tulungan? Kaya ate, please lang baka naman dahil hindi ka masyadong pinansin sa vlog, baka magpolitika ka na rin. Hindi bagay te, wag ka ano mo na kagad sa sarili mo, hindi bagay te, hindi bagay. Kaya alam mo, sumasaludo ko sa mga artistang tanggap nila na medyo mahina ang negosyo ngayon. At hindi na lang sila papasok sa politikang hindi naman nila alam yung pinagsasabi nila. Dami mong gustong magbago, Kasi yung mga mabababaw na artista, pero ikaw ayaw mong magbago. talagang papasukin ng politika para lang yung ma-retain lang yung pangalan nila. Kasi it's either nalalaos, tumataba, o kaya walang pelikula, ganun. Pansinin mo sa salita o ang daming reklamo. Ang totoo naman yun naman talaga eh. Ayan, meron pa isang artist, isang singer ng banda dyan, ang ingay-ingay. Akala mo naman may sense yung sinasabi niya. Panay lang naman ng retweet. Ayaw lang niya mawala sa eksena, kaya kailangan niya mag-retweet. Ang dami mong gustong magbago. Ayoko na sa to. Itong rockista na ito, paano rin to pasurjowa ng showbiz, yung mga ganon. Reklamo, pero ikaw obvious naman reklamo samantalang ikaw wala ka naman. Ganito na lang gawin nyo kayo mga artista, okay? May bigyan ko kayo ng payo, ha? Bigyan ko kayo ng payo. Kung hindi nyo kaya, okay? Kung hindi nyo kayang mag-YouTube, mag-TikTok na lang kayo. Mga nakanganga, buton. Kung hindi nyo kaya mag-vlog-vlog tulad ni Ibana ko, mag-TikTok na lang kayo. Iba, kahit tama yung gawin, sisirain pa nila. Hindi nangingialam Kid ka. Kasi kung nangingialam yan, hiwalay na tayo. Sasabihin ko na to at wag mong mamasamain. Bakit tayo tulungan ka na may reklamo ka pa rin kung di pa nakakarating? Sir Rudy, ano na? Mahina. Gagalit ka na. Ba't parang galit ka na? Ginigising mo na mga taga-Japan. Tayo ang nakaupo kung papadapain. Meron pa dyan mga dancer, yung mga laos na. Kasi siyempre tinamaan yung kanilang madlang people. Ganon. Magbago. Tapos yung pinaka-leader nila, nagtayo pa ng network na walang kakwenta-kwenta. O hindi rin patok. Ang reklamo. So, ngayon, anong gagawin natin? Paano na tayo? Paano na ang career natin? Sige, mag-status na lang ako tungkol sa politika. Pansinin mo sa salita o ang reklamo. Sisigi na naman ang presidente. Ay, salamat Lorenzo Jaravata. As in, malinaw po na hindi napulsuhan ng DOH ang kalagayan ng mga frontliners natin. Kaya dapat lang po magbitiw si Duque. Siya po ang isang problema natin. Kapal lang na mukha na hikaing matanda. Still po siya sa management. Ayan, medyo dyan agree ako dyan, ha? Agree ako na talaga nga naman si Duque walang silbi. Amo yung sariling baho ng Nakakasira talaga kay Pangulong Duterte. Parang awa mo sakit sa Pangulo natin. Lumayas ka na dyan, mag-resign ka na. Wala kang malasakit. Reynaldo Baldon, dahil sa'yo, wala talaga nasisira ang Pangulo Advance happy birthday by type ko yung scooter na binibenta mo, pabati sa akin, Engineer Ray Baldon. Hello po, Sir Ray, Engineer! Mga engineer pala nakikinig sa atin. Ang dami mong reklamo. Ang dami mong gusto. Meron din akong kilala yung kaibigan ko. Pero ikaw napakagaling nun, engineer. As in, yun, inatake na sa puso, kakainom ng engineer. Reklamo, puro na lang reklamo. Eto, tingnan nyo komento nito ni Vice, ha? Tingnan mo, kailangan ito si Vice ganda, ayan, More love, more appreciation, more respect. Yan ang deserve ng mga frontliners ngayon bukod sa mas mataas na compensation at benepisyo. So paano? Love. Yakapin mo. Kaysa sa mas mataas na compensation, benepisyo. Mas okay yung yakapin mo na lang. Love tayo, magmahalan tayo. Gusto magbago. Wala sa logic Ang kailangan nila, compensation at benepisyo. Puro ka reklamo samantalang ikaw. Bukod sa mas mataas na compensation, love. May laman at ang utak mataba. Robert Ramos, salamat sa $10. ECQ, mga bunganga. BP Sona, Hindu virus.
Vicky Cuneta, malaking tulong sa frontliners. Kahit tama yung gawin ay sisirain pa nila. Masod runs. Alam mo, naranasan mo ba yun o baka rich kid ka? ito mga to, kaya sana sa mga nakikinig natin ng mga frontliners, mga nurse, maalam ko may nakikinig dito kasi yung mga nabigyan natin, mga nurse, wag ho kayo maniniwala dito sa mga artista na to kasi pinalalabas nila, they cared for you, the government does not care for you. The government does not love you. Sila lang ang nagmamahal sa inyo. Ganyan na mga self-righteous na mga tao. Hindi, kami, mahal namin sila. Mahalin natin sila. Tingnan mo, ate, papakita ko pa. Ito. Oh, ito pampautot nitong isang to. Oh. Yan. Oh, patawad kung minsan ay pasaway. Ganda natin. Paminsan ay pasaway. Ngunit nais namin iparating, kakampi nyo kami. Health workers, doble ingat para makagagaan sa pasanin kahit pa paano. Huwag sanang panghinaan ang inyong loob. Mahal namin kayo. Nakasuporta kami sa inyo. Kailangan namin kayo. Kayong mga bayani sa gerang ito. Maraming salamat sa sakripisyo para sa amin. Ulol! Amo yung sariling bako ng hininga. Robert Ramos, salamat sa $10. Mason Run, salamat sa 5 Canadian. Yung mga ganyan na parang, mahal namin kayo, kami mahal namin kayo. Kami yung mga oposisyon, kaming mga kumukontra sa gobyerno, mahal namin kayo. Yung gobyerno natin, walang malasakit siya. Pero kami, mahal namin kayo. Kami, mahal namin kayo. Pero ikaw ayaw mong magbago. Andami-dami mo. Kung mahal mo sila, kung talagang mahal mo sila, sana hindi kayo nag-rally. Patawa ka eh. Puro na lang reklamo. Puro na lang reklamo. Puro na lang reklamo. Pansinin mo sa salita o wanda. Nagre-reklamong kapitbahay ko. Sabi niya, quarantine na, ang ingay-ingay mo pa. Dami mong reklamo ha. Yo. Ito, concern daw pa sa mga kasamahan mo, sa mga frontliners. Oh, hindi nyo ba na di ba may balita nga na may nahawaan pa dyan sa rally-rally ninyo? Te, concern ka talaga, te? Kung concern ka, manawagan ka, wala na muna magra-rally. Inan nyo, napakakalokohan ninyo. Maria Casca, salamat sa $5. Ha? Galing-galingan to mga ito. Tabi nga, tama talaga si Balbuena na ito, ha? Yan na, may isang pa sandali, ha? Ayan, si Wish Chan. Ayaan mo na si Ibana lang at LOL, at least si Tatay Digong, greet ka na sa birthday mo, happy birthday, bye. Hi, asawa kong si Kirk, napakasipag, si Corina po, banata nyo din. Listening of work now in Arkansas, US of A. Salamat sa $20. Malayo mararating yan. Walang perfecto pero sa reklamo diyan ka magaling. Nasanay sa ugaling lagi meron papabagsakin pagkatapos pa sa Juliet Henderson, greet naman banat by sa anak ko na si Gerald Henderson. Birthday niya ngayon. Thank you po. Juliet Henderson. Dami-dami mong reklamo pero ikaw ayaw go. Ang dami-dami mong reklamo. Joy Panuncialman from Ban Columbia supports banat by pakibati sa mga taga Pagadian City. Uy, madalas ako nagpupunta dyan dati. Nag-show kami dyan. Joy Panuncialman sa Pagadian, ha? Ay nako, yun na nga. Ito di ba? Hindi mo nakakabuisit itong mga ganitong klaseng komento. Kung talagang concern sila inuuna sa mga frontliner, anong ginawa nila no? Naalala nyo? Araw nila ang rally sa labas ng ABS-CBN. Ha? Wala. Ano nangyari? Nagkasakit siguro yung iba. Imposible ho Imposible. Dikit-dikit sila nun. Dikit-dikit sila nun. Wag mong sabihin na wala. Tapos sasabihin nyo ngayon concern. Kayo nga ang pabigat sa mga frontliner. Kayo testa. Kayong mga nag-iinganyo. Kayo nagyaya ng protesta. Kayo ang pabigat sa frontliners na napaka ninyo, plastic ninyo. Mason Runs, salamat sa 5 Canadian. Hi, Banabay, shoutout sa mga family ko sa Antipolo, Rizal, El Tagod, family from Edmonton, Alberta, Canada. Diba sa akin napaka-hipokrito namang klase nung ganong klaseng sasabihin mo, concern kami sa inyo.
Ayaw mo Parang ganito eh, ganito ginawa mo ha. reklamo, Lumabas ka, reklamo. ha? Tapos kumain ka ng chiclet. May chiclet pa ba ngayon? Bebel gum, yung bebel gum. Tapos yung kinain mo, di ba binuksan mo? Ginuya mo. Tinapong mo yung balat. Tapos pag ubus na yung lasa, laway mo na natitikman mo. Dura ka ng ganon. Tapos biglang lalapitan mo yung Metro 8. Meron pa bang Metro 8 ngayon? O, basta naglilinis. Ha? Maglilinis. Sasabihin mo, lalapit ka sa kanya. Alam mo, ate, I'm really concerned about you eh. Anuhin mo ha, mahal namin kayo, pasensya na. Dami-dami mo. Pasensya na, ginawa mo pagkatapos mong gawin. Pasensya na. Ang sabi nga nung iba, ang pasensya hindi nakakain. Ingan at ang angatwiran, kala mo may laman. Corny na. May mga ganyan matatanda eh. Hanggang pasensya hindi nakakain, kinakain yan, ganyan-ganyan. Mali pala. Ang pasensya kinakain yan, hindi yan binibigay. Diba? O kaya yung labas ng bahay. Tapos, mag-yoyosi. Ganyan. Yan, kailangan ng formahan pag nag-yoyosi, ganito ha. Formahan ng yoyosi. Ganyan. Sa labas, ganyan mag-yoyosi, di ba? Sa labas, nag-yoyosi ng ganyan. Tapos, biglang pagtapos, tapon. Lalapit siya dun sa inaasma, dun sa may sakit sa baga. Alam mo, concern ako sa'yo eh. Pagkataas mong bugahan ng uso, concern ka? Reklamo, pero ikaw ayaw mong magbago. MB, $5 para ba pang talbos ng kamote? Ay, maraming talbos siya, mga 3 kilo na siguro yan ha. Pwede put out si Jamie at Irene na Mukilteo, Washington. Jamie, Irene ng Mukilteo, Washington. Kayo'y binabati ko. Ha? Binabati din kayo ni MB. Mirna Reginaldo, ha? 5 Canadian dollars. Please greet Colombians, especially your fans from Vancouver. Happy BC. Talaga? Happy BC Day today. At least, as in British Columbia Day ngayon. Ay, thank you very much. So, marami na naman sigurong vegetarian dyan. Amoy din ang mga bago ng iba. Kasi sa Canada, daming vegetarian dyan. Kasi ayaw tanggapin yung sariling mali nila. Yung kahit saan pa, mga kanto, may mga vegetarian dyan eh. Ang galing nila sa salita, baka naaamoy yung sariling baho ng hininga. Mirna Reginaldo, salamat po. Bakit lagi tulungan ka na may reklamo ka pa rin? Kung di pa nakakarating, huwag mong mamadaliin. Hindi yung pati si Duterte, sinisisin nyo pa rin. Walang perfecto pero sa reklamo diyan ka magaling. Nasanay sa uganin, lagi meron pa. Ito ha, ito pa tingnan nyo. Ito naman niya. Tapos ganito yung kabilang. Ito si Angel Locsin, parang ito eh, yung may dalawang anyo. Alam niyo na yung anyo na yun. Ito naman ang hirit niya, tingnan mo ha. Angel Locsin tells government COVID is not the enemy, not health work. Reklamo. Ganito talaga, ganito ang kanilang pagtapos na, hindi nyo napansin, iisa yung script nila na inaaway ng gobyerno yung mga health workers. Yan lagi ang script nila. Mula mula kagabi, ito na script natin, inaaway ng gobyerno ang mga frontliners. Walang ganyan. Sabi ko nga sa inyo panuorin nyo uli, without a biased thinking panuorin nyo uli yung speech ni Pangulong Duterte. Pinanood ko uli Inulit-ulit ko kahit minsan medyo si Presidente kasi si Presidente ganito mag-speech yan. Lumilipad yung isip minsan niya. Ano ibig sabihin na lumilipad? Mali. Hindi pala lumilipad yung isip. Lumilipad yung thoughts. Parang ganun. Tagalog. Minsan, ito yung sasabihin niya. Meron siyang tutukuyin, kakausapin niya itong mga frontliner, tapos biglang tatalon siya. Kakausapin naman niya yung mga left, tapos biglang tatalon na naman siya, iba na naman yung kakausapin niya. Ganon. Naintindihan ko yon. Alam mo kung bakit ko naintindihan yon? Kasi ganon din ako. Minsan patalon-talon ko. Hindi ko naman siya inaano Wala akong sinasabing pareho kaming matalino. Wala akong sinasabing ganon Kaya alam minsan pag mabilis yung takbo ng isip mo, nauuna yung isip sa boses, sa bibig. So ito yung dinidiscuss mo, pero yung isip mo iba na tumatakbo. Tapos biglang, kung ayaw mo makalimutan yon, sasabihin mo na siya ngayon. Tapos biglang lilipat ka na naman, babalik ka na naman doon sa topic. Hindi nyo napapansin ganun ako, ang gulo. Ang dami mong gustong magbago. Ang dami-dami mong... Kasi minsan may biglang pumapasok sa utak ko na gusto ko na. So sasabihin ko. Tapos babalikan ko na lang yung
kanina ko pang pinag-uusapan. Ganun si Pangulong Duterte magsalita. Reklamo. Marami siyang sinasabi. Pero kaya nga dapat, when you listen to the President, listen to him as a whole. Listen to ano yung point niya. Listen to his heart. Tapos, try mo i-rewind. Sino ba yung tinutukoy niya dito? Kasi meron siya laging tinutukoy na tao eh. May tinutukoy siyang particular na grupo. Sino ba yung kaya nga, alam nyo, ilang beses kong pinanood, sino yung tinutukoy niya na nagre-revolusyon? Kasi, iba yung, pansinin nyo, ibang-iba yung kinakausap niya nung sinabi niya, yung mga frontliner, huwag kayong magsawa, kailangan namin kayo, ganito. Tapos sinabi niya, bibigyan ko kayo ng compensation, bibigyan ko kayo, kakausapin ko ang Congress. Hindi siya nagagalit sa frontliner. Ang dami niya pa sinabing, ililibre ko ito, tapos dapat kayo natitest palagi. Ang dami niyang magandang sinabi dun sa frontliner. Di ba? Isipin niyo na mabuti yon. Bakit biglang in a split second, gumanon siya, bigla siyang nagalit? As in, nagalit siya bigla. Kayo naman mga nagre-revolusyon, gusto siya na revolusyon? Yung pala, ang tinutukoy niya, isa yung sinabi ko na nga sa inyo kanina, sinabi pala ni Roque, ni Spokes Roque na sinasabi niya, yung pangalan nito, yung kanta-kanta, yung ganon. Yung pala tinutukoy niya, at saka isa pa, yung mga aktivistang na pinangungunahan nga nung asawang aktivista rin na walang kwentang pa taon-taon na lang lahat ng presidente nireklamo. Yung palang tinutukoy niya kasi may nakarating sa kanya. Meron din ako reklamo. Hindi yung mga frontliner na una niyang sinabi na bibigyan niyang compensation. Hindi nyo napansin? Reklamo, pero ang layo tas ngayon, pinalalabas mga bugok na ito, sinasabi nila, ang kaaway ng gobyerno, yung mga health workers. Sabi pa nga ni Pangulo, di ba? Ano sabi ni Pangulo? Sige nga, kung kayo nakikinig talaga, sige nga. Ano sabi ni Pangulo? Yung asawa ko, yun eh. Siya mismo. Iaano ko siya mismo. Magbo-volunteer. Sinabi niya yun eh. Ba't siya magagalit? Hindi nyo ba naisip yun? Pangalawa, reservice, gamitin na. Pati anak ko. Tulong at sasabihin na maganda, mas maganda pa nga naman na gimmick. Sasabihin ko na to at pag masamain. Kaya nga sabi ko sige nga, baka naman talaga ako ang mali. Tsaka tayong mga sobrang daming mali sa pagkaintindi. Pero nung pinaintindihan ko, ganun talaga yung sinabi niya eh. Ang linaw, concerned siya sa mga frontliner. Concerned siya kaya niya ibo-volunteer niya. Kakausapin niya ang Congress, compensation. Tapos kinabukasan, ito lumabas. Ganitong klaseng news ang lumabas. Sabi ko, katarantaduhan namang news yan. Reklamo. Kaya nga, alam niyo, sabi ko habang nagbabasa talaga ako ng cellphone ko sa Twitter, gusto ko talagang iba to eh. Sabi ko, it's either tanga talaga itong mga nasa Twitter, tanga yung mga media, o sinasadya talaga nila na galitin yung mga frontliner. Kasi yung mga balita talagang ina-agit nila eh. Sa news ina-agit talagang pinoprovoke nila yung mga frontliner eh. Okay ba kayo na ganito sinabi ni Pangulong Duterte sa inyo, wag daw kayo magre-revolusyon? Wala naman doon sinabi niya magre-revolusyon yung mga doktor. Dalakot. Ganon. Dala. Ano ba tawag doon? Ganon, yung spatula. Yung pang-opera o kaya yung ganon, yung pang-ganon, ang panggamitin pang-revolusyon. Hindi yun na sinasabi ni Pangulong Duterte. Pumbihira kayo. Nasanay sa uganin, lagi meron papabagsakin. Pagkatapos pasakad yan, bigla mong papababain. Paano tatayo ang nakaupo kung papadapain? Ang dami-dami mong... Yung chorus na, di niya ba narinig ang tinig ng bayan na galit? Tirik na, di niya ba narinig? Ayaw akong makita. Hindi na tingnan, pangit naman eh. Puro na lang reklamo. Tapos ito sabi ko nga maybe there's really something wrong with the government. Sabi ko sige, let's pretend there's something wrong with the government. Totoo ba? Tingnan ko nga rin yung ibang bansa. Yung ibang bansa, mas malala pa nga yung ginagawa. Sa ibang bansa, talagang walang pakialaman, wala karapatan namin walang mask. Sa ibang bansa, malala. As in malala.
Pero yung mga hindi naman ganun ang citizen nila. Ang dami-dami mong reklamo. Pero yung approach nila dito, binabaliwala nila to. Ayaw nga nila sa WHO. Wala silang pakialam. Wala, kalukuhan yan. Ang COVID niya, laro-laro lang yan. Ganyan ang gobyerno ng iba, di ba? Pero yung mga citizen nila. Sige nga, tanungin ko nga kayo, citizen ba nila? Ganon din. Yung sa atin, malala talaga. Walang bakay at mga nakanganga.